Sa labanan mga kapatid ng public opinion o sa pagkuha ng simpatya ng publiko, palakasan ng boses, paramihan ng followers, paramihan ng viewers, paramihan ng mga nagkokomento. Kung kaya ang strategy kapag ikaw ay maraming pondo o marami kang pera, talagang bayad-bayad ka ng troll farm. Alam naman natin yan, dati pa yan. Yun nga lamang, no? Sa pagkakataong ito, when it comes to the Dutertes, whatever you say against them, medyo tagilid ka na kahit damihan mo yung trolls. Diba? Kasi ang bayan, nagising na lalo. Kasi maraming tao natutulog lang dati. Pero nahayaan lang kayo. Pero nung kinanti nyo na si Tatay Digong, doon kayo medyo tumagilid. Biruin mo kayo, sandamakdak na pera yung ginagastos nyo. Pera pa ng taong bayan. Makapanira lang kayo ng tao. Makapanatili lang kayo sa kapangyarihan. Makapanghimok lang kayo ng mga politikong kakampi sa inyo. Dahil kadalasan sa politiko rito, may kanya-kanyang balwarte. Kaso, medyo nag-iiba ngayon yung landscape. Medyo nag-iiba ngayon. Ako, meron akong content na inilagay ko sa aking YouTube channel na medyo dinagsa ng mga nagkokomento. 50-50 ang assessment ko doon. Maraming organic na mga supporter talaga ng Pangulong Duterte ang naroroon, nagbigay ng suporta. At marami ring mga halatang-halatang paid trolls at may mga iilang bangag na loyalista at mga komento ng mga makakaliwang grupo na nandoon, nagsanib puwersa rin. Pero can you imagine, nagsama na yung troll farm ng bangag at ng mga anti-government, mga makakaliwa, lumelevel lang sila o baka higit pa rin yung organic na nagpapakita ng suporta sa Pangulong Duterte. So pagka papakiramdaman mo yung klima, medyo tumatagilid na yung mga demonyo rito. Alam mo yung advantage din ng katotohanan sa kahit na anong aspeto at usapin ng buhay. Ang katotohanan hindi mo na kailangan ipagtanggol. Kusang sisingaw. God bless you.